Ito yung mga tools nila Sir Ado. Yun o. SRAM Technical University. Sir Ado, ano ibig sabihin nun? For every country distributor ng SRAM, required na merong mag-training doon. Nagulat ako, dito na pala yung Bikesila. Pasyal tayo rito sa Bikesila. Sobrang busy pala ng store nila, pero hindi ka maboboring. May intense ka rito sa dami ng pagpipilian dito. More stock sila rito. Ayan o. Panado to. Binisita natin si Sir Ado rito na yun, may kinukuting-ting pa siya. So, welcome to Bikesila. Punong-puno kayo ah. So unfortunate lang for your first time, ganito yung dinatnan nyo. Sa industry kasi, oversupply na ng mga goods. So, medyo nawawala ng forma yung mga tindahan at puno ng stocks. Kasi ang trend, medyo, siyempre, na divert na yung activities ng iba, nabawasan na yung mga nag-bike. So, ganito ang itsura ng mga shops. Pero hopefully, marami naman nadagdag ng mga bagong siklista. So, magtutuloy-tuloy naman yan. Magiging busy na ulit. Marami ngayon busy mag-upgrade yung mga latihan na. Kaya dun sa missing link, ganun din, may bumili ng salsa. Ganon. Puro more on the higher end ang binibili. Pero pag entry level, medyo... Sila yung matatagal na talaga sa cycling no? Yung mga matatagal na, yun yung nagtutuloy-tuloy pa rin ngayon. Pero yung mga baguhan, marami dyan, tumigil din. So mga nag-travel or balik na sila sa talagang sports nila. Well, may mga na-retain naman sa cycling, tapos meron din naman talaga mga bagong convert. And hopefully with the help ng mga races, mga events, tuloy-tuloy naman. Yes, yung parang Bikesila Pampanga, yun ang more on race sa kanila Marami doon maraming event sa Pampanga. Pero syempre since nung binuksan namin kasi yung Pampanga namin, kung Sabado nag-ayos kami, pagdating ng Lunes nag-lockdown na dun. Ganun. Inaabot talaga. So hindi pa nga nakapag-grand opening yun Invite mo ako grand opening, punta tayo ron. So ano yun, as in literally pag-open ng Sabado, pagdating ng Lunes lockdown. Kaya ngayon pa lang kami nagsisimulang i-build yung Bikesila sa Pampanga. Slowly sana po makilala pa ng marami. Si Sir Ado na yung nag-recommend ayusin niya raw yung bike ko. For the first time, naipasok si Marin dito sa Bikesila. Dito, may dedicated na wash area kami. Sa pagtutono kasi ng bike, makes no sense kung hindi malinis yung bike. Kung itotono yung bike tapos hindi malinis, sayang. Hindi ma-maintain yung consistency ng gawa. So, naging SOP namin na pagka talagang bawa galing sa matinding biyahe, linilinis talaga bago itono. Actually, meron kami dumating dyan na galing sa Odax. So, yung nandyan na babad daw talaga sa matinding ulan, yun yung tatrabahuhin namin in the next couple of days. Kasi yung rider this weekend may sagupa na naman. Meron na naman ganun. So ang dami ng event ngayon no? Tapos yun kasi nagre-ready yun para sa PBT, yung Paris-Brest-Paris. Yes. 1,002. Saan yung event na yun? Sa Paris mismo? So may mga Odax ride na ginagawa. So syempre kayo, natagal na kayong pero iba yun. Distance. So yung inaabot ng bisikleta talagang kawawa. So para ma-assure na makakatapos sila ng ride doon, yung na walang magiging problema sa bisikleta. Lagi naming sine-check dito, mine-maintain namin. So
we have an idea. Halimbawa, kung nababad sa ulan ng like for example 2 straight hours, 3 straight hours, may idea na kami alin yung mga dapat linisin at buksan. So yun yung ginagawa namin dito para ma-maintain yung bisikleta na pagdating dun sa talagang event na pinaghahandaan, yung mechanical failure, if not eliminated, lessen siya. May iwasan. And magkano naman pagka yung ganong full service sa inyo? Actually, yung mga ganon, honestly, ito yung mga rider kasi na ano namin, kusaga partly parang sinusuportahan namin. Okay. So, we do it for free sa kanila. So, yung mga bikes din naman na yun, mga galing din sa amin. So, kami naman, kaya nag-offer din since you're using Marine. So, at least you'll have Yun, buti na lang. Yan, kay Marine. What service we do here. Though marami dito gusto magpa-service ng ibang bikes nila, pero as much as we wanted to accommodate, medyo nagiging selective kami kasi dito pa lang kinakapos na kami kasi yung mga bikes na nabibili dito ino-offera namin na 1 year na free service. Kahit linggo-linggo magpatono, libre. Kaya yung kanina na nakita nyo, wala pang 1 taon yun. So, may ride daw siya this weekend, this Sunday. So, dinala niya para ipa-check. Free check-up yun for 1 year? Libre yun. Ayun ang Bikesila, di ba? Ayun yung customer care di ba? So, para lagi na sinasabi, para in the next 12 months, they have this assurance na in good shape yung bike nila. So that's the added value na binibigay namin sa mga nakakakuha ng bike sa amin. Ayun yung relation pa rin doon sa mga customer. Yes. Tsaka syempre, babalik pa rin naman sila dito. Di ba meron makitang Pero more than doon sa yung maging returning customer sila, it's about the safety. Kasi syempre iba pagka na-maintain talaga yung bisikleta. So, we're here for safety. Syempre sa previous na parirista. So, syempre hindi biro yung malagay sa alanganin yung buhay ng rider. Tama. Ng mechanical. So, yun yung sinatry natin na ma-achieve dito. More than anything. It's yung safety. Yun yung maganda ron kay Sarado Kumbaga, as a rider, alam niya yung yung naging napunta siya ron sa delikado as a rider. Yung mga risk na involved pagka hindi na may maintain yung bike. Na pwedeng mangyari. So, yun yung So, yun din yung gagawin natin dito para ma-check. Ayun. Medyo confused si Ado ron sa ating haba ng fork. Check ako ng fork. Sige nga. This is 29. This is 53. Sa inyo is 50. Ito yung mga tools nila Sir Ado. Ayun SRAM Technical University. Sir Ado, ano ibig sabihin nun? Ano yan? SRAM Technical University. So, for every country distributor ng SRAM, required na merong mag-training doon. So, ginagawa nila yung training sa Taiwan. Meron silang facility doon para mag-train ng mga mechanics. So, from suspension, drivetrain, lahat, wheel set. Lahat ng product ng SRAM. Tapos kailangan pumasa sa exam. Ayun, matindi rin yung exam. Kaya hindi pumasa sa exam, walang certificate. Pero Ulit-uli, parang gano'n. ganun mangyayari. Pero hindi nila laging ino-open yung yung course. So tapos from time to time nagpapa-update sila ng training. So almost every year merong ginagawang training doon. Yung update. Yung sa marami kang nakasabay na Pinoy doon
ibang ano rito sa Pilipinas? Actually, dito sa Philippines, dalawang company lang yung nagtitraining sa SRAM. It's our company, tsaka yung isang naunang distributor ng SRAM. As of now, asin bilang pa sa daliri yung trained technician sa SRAM. Dito sa Pilipinas? Dito sa Pilipinas, parang wala pang 10. Though maraming magagaling na mekanikong Pinoy. Magagaling naman ng mga Pinoy sa pagmemekaniko. Yung formal na schooling lang kasi wala naman talaga nag-offer dito ng gano'n. Sa US meron mga gano'n, mga formal schooling na sa pagbabike mechanic. Pero dito more on mga widow. Pero lahat naman makikita na sa YouTube yan. Sabagay, kahit naman ako personally pagdating sa SRAM, sa website nila kompleto naman dun eh. They have the service manuals, mga guide videos. So, yun, medyo idiot proof na yun. Madali na sundan na. So, kahit sinong mekaniko, para kung hindi sigurado, mag-check lang dun para ma-service na maayos yun. Anong mga tunog niya sa mga hub? Yung tunog, pagka ba umaahon tapos may load, ang question dyan, anong tunog na narinig? Ticking sound ba? Creaking sound? O knocking sound? Yeah. Yung sa case nyo, ano bang ano? Yung sa akin, yung creaking. Creaking. Ngayon, kung creaking, is it while seated o kahit nakatayo? Nakaupo ako nun. Pero pagka nakatayo, nagkikrik ba? Hindi nyo alam? ko na-try. As in, persado lang ako nun. Kasi minsan, may times pagka creaking, minsan yung sa seat post area or sa rail ng saddle. Sa saddle. So pagka bumomba ng sipa tapos nagbabounce ka sa saddle, minsan pwede mag-create ng creaking sound yun. Kung bawang maluwag or marumi, yun yung yun yung pwede mag-cause nun. Ngayon, pagka nakatayo at nagkikrik pa rin, labas na yung upuan. So medyo ang pagdidiskitahan na dyan, bottom bracket saka pedal. Yung pandalawa. Ang next na ano doon is that nasa rhythm ba or off rhythm. So pag sinabing nasa rhythm, kada bagsak, kada kaliwa, krick, 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 or kada kanan lang, krick, 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 or pag sinabing off rhythm, kahit sa pwesto, tumutunog. Pagka nasa rhythm, most of the time, pedal. Pag off rhythm, yun na yung pwede nang pagsuspensahan yung bottom bracket. Kasi marami kasing iba, pagka may tumutunog, bottom bracket, palit na kagad. Pero, as I mentioned earlier, madali magpalit, madali magkalas. Ang tanong, tama ba yung pinapalitan? Tama ba yung kinakalas? So, yun yung mga over the years, yun yung mga tanong na isip kong itanong. Series of questions. Yes, kasi marami. tanong yung creaking or yung mga tunog sa mga bisikleta. So marami kasing pinanggagalingan. Hindi rin madali para sa mga mekaniko kasi hindi sila yung sumasakay nakakarinig unless sasakyan yan talaga. Minsan kumakain ng oras. Siyempre, pagka natapat pa sa maselan, which is, wala namang problema kung magsisilan, di ba? Kaso minsan, ang hirap pakinggan, ang naririnig. So, para ka naghahanap ng tunog ng alitap-tap sa sa gitna ng busy road. Tama, Isa sa nakaka-worry yung pag nagra-ride na may naririnig ka sa bisikleta mo Isa yung papasok sa utak mo na naku-confuse ka na ano kaya yun, bakit hindi tumitigil, di ba? Totoo yun. Tsaka especially, halimbawa, dun sa mga nag-high-end. Kahit anong ganda ng bisikleta, pagka maingay, pangit sakyan. Di ba? Basta, mal ng bisikleta nila, tapos may tumutunog, pangit sakyan. So yung mga ganon, ideally, sabihin na iba, maliit na bagay, pero basta merong tunog, merong maluwag. Merong maluwag kung may sumasabi. Yun lang naman. So,
yun, tingnan natin mamaya kung Oo. ano yung pwedeng, minsan baka mamaya marumi lang. Kailangan, Yes. Oo. kailangan linisin. Para nakita akong problema nga dito, pag namimersa lang ako, umaahon ako. Pero pag pantayan naman okay lang. Kaya iisip ko lang, pag umaahon ako, eto na naman, lalabas na naman siya. Ayan na. Ayan, sobrang dumi. Iba yung alaga talaga ng Tapos ginagamit natin, paper towel. Hindi sa nagpapakasosyal dyan. Pero, ang ginaganda sa ganyan, pag dukot mo ng dumi, tapon, hindi na babalik dyan. Kasi yung iba, basahan. So, Oo. pag bunas ng basahan, kung marumi na yung basahan, babalik-balik lang din dyan. So, hindi tulad ng paper towel. Pag nalinis natin, tapon na. Kahit pwede, pagka marumi yung hindi nalinis ng gusto, buha-buhangin, pwede mag-cause ng creak. Ano brand yung mga tools nyo? Pedros yung gamit namin. Pedros? Pero, meron kami bagong parating, yung Junior. Saan made ang Pedros? Ang Pedros is US. Yung konting space. Oo. So, dahil yan, may spacer. So, nangyari, nung linagay ito, napipinya yan. Oh. Kasi wala siyang spacers nung tinanggal natin. Kamapanis eh. Tama. Bawal daw kamayin. Baka mapanis. Then, pinapatakan natin yung mga hinges. Kasi iba, nakakalimutan yan. Ito yung masasabi nating more than bikes pa. Ayan, Lahat. Bukas lahat. may sabit. Yan, may problema, drop out. I-check natin kasi si-shift tayo. Okay dito sa baba. Pagdating sa may dulo, sumasabit na siya. Ideally, kung anong forma kasing yan sa baba, pagdating sa dulo, halos ganun din ang spacing. Kaso dumidikit, ibig sabihin nakapasok siya. So, i-validate natin kung nakapasok na yun. Yan yung sukatan yan, pantay. May espasyo dito. So, ibig sabihin, ganun niya. So, uunatin natin yung pahimas na. Check mo sa kabila. Sa frame ang hawak. Ang design kasi ng hanger, siya, bumabalikot talaga siya. Ganyan, dahan-dahan tinatanong. Yung Pag sinilip natin yan, nakabanda dito yan. nga. Yun, no? Sa ganito naman, mas maganda na titingnan yung pababa. Kasi spring lang ang mag-aano yan. Ang hihila ng kadena. Saka yung luwag ng kable nyo. Pagtagal ba yung sa spring din ng RD yung nagiging problema? Matagal naman, tumatagal ang mga spring yan. Mostly,
cable. Pagka matigas na yung oo. kable, hindi na maganda hila ng spring. Kasi yung papanik, kakayanin ng daliri yan eh. Tama. Kaya yung pwersahin yan. Pero yung pababa, Oo. kahit anong dasal lang gawin dyan, pagka umiipit yan, ibababa yan. Tawa. May lahat na. Hanap ko ng bolt. Gila. Pwede pa. Naman. Pwede pa. Meron siyang alog. Pag nahila, Malalaman nyo na yun, may leverage na yun. Kung may alog. Kung may yung alog. ganito kasi, pwede rin. Pero minsan, factor yung disc brake. tama. May alog. Oo. Pag tumunog, okay na. So, unti-unti natin. Ito, 5. Siset natin sa 5 newtons. Ayan, gumalaw ba siya? Pag pumitik, okay na yan. Maraming salamat sa full service. Ay, Ayun, you're welcome po. Basta anything for safety, makakatulong. Ayun. We're here to help. And lahat ng may bike na Marine at lalo na yung galing dito sa inyo, for 1 year na free service yun. Yes, so yung mga galing sa amin, yun yung in-offer namin kasi. Na Nagkataon free lang- service. Oo. Nagkataon lang Marine yung frame ko, kaya napagbigyan ako ng sarado. Ang sa akin naman is yung safety. Kasi nakikita Yes. ko na laging mahaba ang biyahe. Sanay naman kami sa mga bikes na inayos namin puro pinang-oodax. Kaya better na ma-check na rin. At least may na-discover tayo. Yan, ang daming na-discover doon sa bisikleta ko, ang daming mali. And nasabi na sa akin ni Sir Ado yun, na talagang totoo naman. And sa mga susunod na araw, i-correct pa niya yun. Salamat, Sir Ado. Thank you.